Ako si Arthur Hale. Hamon ko kayo sa araw na ito. Walang talo ako sa Weston. Hindi ko akalain hindi ko makayanan 3 suntok ng Diyos ng pakikidigma. Ako si Arthur Hale. Sumuko ako. Umalis na tayo. Walang awang laban ni John. John. Thomas. John, seryoso. Sumobra ka na sa ginawa mo. Alam mo, siyang puno ng Riftwalker sect ng Weston. Binugbog mo siya ng husto. Si Robert ang sisihin. Nang ikaw ay naglibot, maraming tao ang dumating para hamunin ako. Halos mabaliw ako. Kaya ipinagkatiwala ko na lang kay Robert. Si Robert ang nag-asikaso sa lahat. Robert, wala pang 4 na taon, simula nang iligtas natin siya. Nangako tayo sa kanya noon dahil lang gusto natin ng kanyang masasarap na pagkain. Tama, di ba? Haha! Di natin nakalain na may talent siya sa martial arts. Ang galing niya! Dapat siya. Di ko kinaya. Di ko na kinaya. Hey, Thomas! Bumalik ka na? Di mo pa rin magawa ng maayos. Marami pa ang dapat gawin ni Robert. Yung mga natalo niya, walang kwenta lang silang lumaban. Robert, kailangan mong magsanay pa. Tama po. Sa paghahaming sa inyo at kay Thomas, maliit pa rin ang aking lakas. John, 4 na taon na akong nag-eensayo. Ang pangarap ko ay makasali sa Five Peaks sect. Bukas ang pagsubok. Alam kong kulang pa ako, pero gusto ko pa ring subukan. Ano? Five Peaks Sect? Gusto mo talagang pumunta doon? Pangarap niya yan. Hayaan mo siya. Isa lang, gawa ka ng masarap na pagkain bago ka umalis. Grabe akong gutom. Sige! Para sa'yo. Ako na po magluluto. Sige. Masakit na masakit! John, may problema ba? May problema ba? Ang bagay na to gawa sa Starfall Iron. Bakit di mo sipain? Starfall Iron? Bigat nito ay 10,000. 2 balde at 1 tungkod. 30,000 ang kabuuan. Tama, ginagamit ni Robert yan para maghatid ng dumi. Oh! Ang galing niya na ngayon. Sa mundong ito, kaunti na lang ang makakaharap niya. Yes, astig! Pwede na akong sumali sa pagsubok ng Five Peaks sect. At ngayong taon, kasama din si James. Kung kami pareho, makapasa sa pagsubok na ito, pwede na naming patunayan ang aming sarili. Ano kaya? Makapasok kaya ako sa top 100? Gamit lang ang inner force, ilabanan niya lahat ng mga disipulo at nasaktan din kami. Parang ang pangalawang puno ng kulto ay mayroon na pinakamataas na lakas. Mamamatay na ba ako dito ngayong araw? Five Peaks Sect, may lakas pa kayong mag-recruit? Managinip ka na lang. Mula ngayon, kahit sino ng inyong disipulo, patayin natin! Patuloy nating papatayin hanggang wala na kayong ma-recruit! Kayong? Magkasama tayong mamatay! Kapatid? Uy, kapatid! Sanang 5! Bakit ka ubo ng dugo? Oh no! May lason dito! Kailangan kong i-report ito. Agad kaming nagmadaling dito, pero huli pa rin kami.
George! Ano nangyari? Kami ay sinugod ng pangalawang puno ng kulto. Pero biglang, siya ay namatay. Tingnan mo! Ang palad na ito ay sinira ang lahat ng kanyang organo. Agad siyang namatay. Ang demonyong ito walang katapat sa mundo, pero pinatay lang ng isang palad. Sino ang gumawa nito? Pwede bang ang magsasaka? Magsasaka! Magsasaka! Siguro isang hidden master. Kung ang Five Peaks sect ay makapapakuha siya, ibibigay natin ang lahat ng gusto niya. Anong hinihintay nyo? Hanapin siya! Huwag nating hayaan na mauna ang ibang sekta sa kanya. Narinig ko, habang pumupunta kayo galing Southton, nagtagpo kayo sa pangalawang puno ng Demon Sect. Okay lang kayo? Opo, swerte. May dumaan na guro. Pinatay niya ang pangalawang puno ng isang palad. Salamat sa kanya. Nakaligtas kami. Sino ang guro na ito? Wala kaming ideya. Pasensya na. Papasukin niyo muna ako. Pasensya na, salamat. Pumunta ako para mag-sign up. Hindi ko akalain matatagalan ang report. Buti na lang, hindi ako nahuli sa pag-sign up. Seryoso ka ba? Lolo, sigurado ka bang nasa tamang lugar ka? Sabi ni kapatid ko, hindi tungkol sa edad. Itay? Hey! Ano ginagawa mo dito? James, alam ko na sasabak ka sa pagsubok na yon. Nandito ako para samahan ka at sasabak din ako. Wait, sasabak ka din? Itay, all these years, ang alam mo lang ay magluto. Wala kang ideya sa pagsubok. Huwag magbiro. Umuwi na lang tayo, ha? Ang sumapi sa Five Peaks Sect ay pangarap ko. Kahit mabigo, gusto ko pa ring subukan. Uy, si James Grant, ang probinsyano! Kaya pala parang kilala itong matandang bums. Palibasa, tatay mo, James. Palaging nasa utopia ang utak mo tungkol sa Five Peaks Sect. Kaya pala kagaya ng tatay mo. Five Peaks Sect ito, hindi basta-basta makakapasok dito. Isang probinsyano at isang matanda na malapit mamatay. Isang mag-ama na probinsyano! Akala niyo makakapasok kayo? Huwag na mangarap! Hindi ko kayo kilala. Bata, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Humingi ka ng paumanhin. Matanda, gusto mo humingi ako ng paumanhin? Asa ka? Nadumihan mo ang damit ko nung dumating ka. Kayong dalawa dapat lumuhod at humingi ng tawad. Kayong... Itay. Ano? Gusto mong makipag-away? Itay, si David Swift yan. Ang bunso ng Midland Swifts. Malalim ang ugat ng pamilya nila sa Five Peaks Sect. Huwag natin siyang galitin. Huwag na natin pag-usapan pa, ha? Wow! Buti na lang hindi tayo nag-away. Halika, sabak na tayo sa pagsubok. Wait, Itay. Seryoso ka ba? Tahimik! Anak, ayos ka lang. Wait, Dad? Bakit walang problema sa'yo? Ha? May problema ba? Ha? Ang sigaw ni matandang Arthur, punong-puno ng lakas. Halos hindi namin kinaya. Bakit siya ayos lang? Yata ay bingi na ang matandang yon. Walang naririnig. Tama ba, David? Ngayon, isang misteryosong guro ang pumatay sa pangalawang puno ng Demon Sect. Kaya lang tayo ay ligtas sa pagsubok. Kung may senso kayo, pwede kayong pumasok sa Five Peaks Sect. Lahat? May nakakaalam ba? Matanda, salamat sa guro. Sa kasama ang palad, hindi namin nakita ang mukha niya. Walang siyenso kami. Tatay, ang pagsubok na ito ay seryoso. Hindi ko pa nakita kang magsanay. Kung masaktan ka, hindi ito sulit. Umuwi na lang tayo. Alam ko, anak. Ngunit ito ang pangarap ko. Kahit mabigo,
gusto ko pa ring subukan. Simula na ang pagsubok ng Five Peaks Sect. Unang round, pagsubok ng talento. Umakyat sa trial platform at otomatikong magpapakita ng talent orb. Mas malaki ang orb, mas magaling ang talento. Matandang Arthur, kung may halos 50 na, pwede pa ba silang sumubok? Sa pakikidigma, nagsisimula kang magsanay sa edad na 10. Mula edad na 18 hanggang 25, ang golden time para magsanay. Matapos mag-30, bumababa ang lakas ng katawan at pati na rin ang talento. James Grant, halos 50 na tatay mo. Sa edad na yon, wala na siyang talento. Tatay. Gusto ko pa rin subukan. Mula ngayon, ang edad limit para sa pagsubok ay 30. Pababa. Hindi namin papayagan ang katulad niya. Opo. Ikaw ang huli. Simula na. Mababang talento. Mababa. Lahat ay mababang talento. Tatay, pupunta na ako. Anak, galingan mo. Mababang gitna ang talento. Maganda. Tatay. James, magaling ang talento mo. Mas magaling pa sa akin. Pinagmamalaki kita. Masasabing magaling ba yan? Probinsyano. Walang kultura. Gitnang talento. Taas gitnang talento. Guro David. Ho! David Swift, pinakamataas na talento. Totoo kang tagapagmana ng Midland Swifts. Noong una, ang talento ng iyong kapatid ay nilampaso ang lahat. At ngayon, ang iyong talento ay napakahusay din. Magaling. Guro David ay talagang magaling. Ang talento ng mga bata ay napakahusay. Ang akin ay mababa lamang. Sana mamaya, hindi ako mapahiya si James. Ang huli, matandang yon. Dito ka. Ha? Ano nangyari? Kaya talaga. Walang talent ako. Ang matandang to, walang talent talaga. Maraming beses ko nang ginawa ang pagsubok na to. Ngayon lang ako nakakita ng walang talent. Robert Grant, walang talent. James Grant, basura na ang talent mo. Hindi ko inakala mas malala pa ang tatay mo, mas malala pa sa'yo. Sa edad mo, umuwi ka na lang.
Huwag ka nang magpahiya dito. Baba ka na. Sa edad mong to, huli na para mag-aral. Umuwi ka na lang sa baryo. Doon ka nararapat. Itay, umuwi na lang po kayo. Nandito na tayo. Kahit mabigo, ayaw kong sumuko. Itay, sapat na yan. Hindi ba? Sapat na ang kahihiyan. Ang kahihiyan. Umalis na tayo. Ikaw muna. Tara, umalis na tayo. Parang kulang pang pagsasanay ko. Nahiya si James. Dapat nag-ensayo pa ako kay John bago pumunta. Ilugay ang hininga. Bulong ang mantra. Wait, hindi ba yan ang talent testary? Na nagpapakita ng talent orb? Baka may henyo na nagpapatest na yun. To, sumasakop sa buong bundok. Anong klaseng talent to? Ang henyong gaya niya ay dapat sa Golden Summit. Hey, wag mo aagawin siya sa akin. Bakit sa iyo siya? Sa talent niya, dapat sa amin siya. Golden Summit. Timber Peak. Golden Summit. Kami. Golden Summit. Kami? Sapat na. Magkasugat kayo. Wala kayong pupuntahan. Manatili kayo. Magpahinga muna. Puno ng saka. Ang henyong gaya niya ay dapat maging aking disipulo. Walang hiya! Walang hiya! Sa round na ito, susubukan ang lakas. Gamitin ang lakas at hampasin ang Thundercrag. Mas maraming kidlat, mas mahusay ka. Uy, parang ito lang dati. Pinampas ako ni John. Yung akin lang, ang ginto. Kahit ibuhos ko lahat, isa lang ang kidlat. May 10 ranggo ang Thundercrag. Ang Black Iron Thundercrag ang pinakamahina. Ang ginto ang pinakamalakas. Para sa mga disipulo, kahit ang pinakamababang Black Iron ay sapat na. Simulan ang pagsubok. Dalawang kidlat, katamtamang lakas. Ano? Dalawa pa rin mababa? E di ako na isa. Grabe. Yung kahit sino, ganito kalakas. Katamtaman, dalawang kidlat, katamtaman. Ang lahat dito, mas maraming kidlat kaysa sa akin. Sumunod! Eiko! James, kaya mo yan. Apat na kidlat! Apat na kidlat ang anak ko! Nakita niyo ba? Apat na kidlat ang anak ko! Apat na kidlat, katamtamang lakas. Apat na kidlat pero katamtaman pa rin? Matanda. Wala kang alam, no? Kahit na apat na kidlat, katamtaman lang. Sumunod! Ako! Lima na kidlat, katamtamang lakas. Sumunod. Anim na kidlat, katamtamang lakas. Matanda. Panurin mong mabuti ang malaking agwat sa pagitan natin. Probinsyano. Walong kidlat. Ang Thundercrag ay malamang 10 lang ang kidlat. Ang lakas niya sa murang edad. Totong Swift. 8 kidlat, matinding lakas. 8 kidlat. Hindi pa pinakamahusay. 8 kidlat. Siya kalakas niya? Walang talento at matanda ka na. Walang lakas. Sigurado ka na subukan? Uy, matanda! Huwag mong basagin ang buto mo sa suntok mong yan bago pa dumating ang kidlat.
Itay, di talaga ako angkop. Alam kong walang talento at matanda na ako. Ngunit ang sumali sa Five Peaks Sect ang pangarap ko sa buhay. Hindi ako susuko. Susubukan ko. Itay... Mayabang. Akala ko itong matanda ay may tunay na lakas. Palibas ay hangin lang. Matanda, hindi mo man lang makuha isang kidlat? Itay, sinabi ko na umalis na tayo. Ngayon ito? Pasensya na, James. Anak, akala ko madali lang ito. Nadismaya. Ka ba ulit? Hindi ko akalain. Pagkatapos ng pagsasanay, malayo pa rin ako sa magaling. Itay, magpakatatag. Hindi madali ang pakikidigma. Bukod pa, kakaunti lang ang makapasok sa Five Peaks Sect. Pumunta sa ikatlong pagsubok. Itay, tayo na. Ang markang iniwan ko ay nabasag. Ano? Ha? May sumira sa Thundercrag! Ang Thundercrag ay kayamanan ng sekta. Kahit kidlat ng langit ay hindi makapadurog nito. Tama! Ang lakas ng loob ng isang tao ay lumampas na sa limitasyon ng Thundercrag at tuluyang sinira ito. Ngayon mismo, ang ikalawang yugto ng pagsubok ng sekta. Walang duda, ang parehong henyo kanina. Mapangahas na lakas. Siya ang aking disipulo. Hey! Hintayin kami! Hente! Ang ikatlo ay laban sa buhay. Mapipili sa random draw. Personal na disipulo ng pinakamataas na matanda, si Emma Swift, ang magiging tagapagbigay ng pagsubok. Saluhin ang 3 atake niya at makakapasa ka. 3 atake lang para makapasa? Ganon kadali? Itay. Madali? Matanda. Naloloka ka ba? Ang kapatid ni David ang pinakahenyo na disipulo sa kasaysayan ng Five Peaks Sect. Sa pinakamagaling sa Midland, walang makakahambing sa kanya. Saluhin 3 atake? Halos imposible! Ang lakas niya! Ate! Itay, umalis na tayo. Patatalo rin si David Swift. Walang pag-asa tayo. Hindi ko naramdaman ang lakas niya. Para sa akin, mas mahina siya kaysa sa mga lalaking naghamon. Mag-draw na tayo. Huwag ako. Huwag niyo po akong piliin. Huwag ako. Robert Grant! Ante! Humakto! Ayan, anday. Hey! Umalis! Huwag kang umalis! Naalala ko lang, ang ikatlong pagsubok ay laban mismo kay Emma Swift. Mukhang malamig si Emma, pero alam niya ang hangganan. Magpakatatag. Hindi niya sasaktan ang henyo. Come on! Hindi siya ang problema! Si Emma ang problema! Takot ako na siya ang masaktan ng henyong yan! Oh no,
Kailangan nating bumilis at iligtas si Emma. Galaw, galaw. Come on! Come on! Matanda, huwag mong sabihin na sa edad niya, sumasabak siya sa pagsubok? Nakakatawa. Sumunod. Wait! Wait! Gusto kong subukan. Matanda. Gusto mo bang mamatay? Tatay, nalulunod ka ba? Umuwi na lang tayo. Tatay? Anak, para ngayon, ilang dekada ako nag-ensayo. Kahit matalo ako, gusto kong malaman kung saan ako kulang. Tatay! Hindi mo ba narinig sila? Papatayin ka niya! Alam ko, ngunit ito ang huling laban. Kung hindi ko susubukan, hindi ako susuko. James, dahil hindi alam nung tatay mo ang sarili niya, hayaan mo siyang mamatay. Matanda, huwag mong isipin na magpapakumbaba ako dahil ikaw ay matanda. Huling pagkakataon. Pwede ka pa ring sumuko. Robert Grant, hindi mo siya mapapatalo. Pwedeng patayin ka niya sa isang suntok. Dapat ka na lang sumuko. Sumuko ka na. Hindi ka talaga makakatapat sa akin. Ilang taon akong nag-ensayo para sumali sa sekta. Para sa huling laban, kahit mamatay ako, gusto ko pa ring subukan. Dahil determinado ka, bibigyan kita ng gusto mo. Magingat ka. Sumugod ako. Mabilis! Tatay! Naiwasan niya. Naramdaman mo ang bilis at lakas ng suntok na yan. Kung hindi ako nagpigil, patay ka na ngayon. Kaya pala. David, sinadya talaga ni ate na hindi siya saktan? Nagtetes lang siya, kaya pala ang bilis at lakas niya, parang pangkaraniwan lang. Hindi mo kailangan to. Sige. Matandang tanga. Lumalakas siya! Hindi ko na siya makita! Parang bagal pa rin. Ang galaw na to ay sobrang likot. Kaya pala siya ang guro ng Five Peaks Sect. Malapit na. Halos ako'y naloko. Maswerte ka. Nagkamali ako. Sa susunod, hindi mo na maiwasan. Hayang mo to? Triple the speed, but still way too slow. Babae, kalimutan ang edad ko. Sige, suntukin mo na ako. Binuhos ko lahat ng lakas, pero siya pa rin. Wait, nang aasar ba siya? Kung ginamit niya ang Blazing Spear, patay na ang matandang yan. Parang ang galaw na to ay talagang malupit. Bakit hindi siya gumagalaw? Sinasabi na kung matamaan ka, wala nang makaligtas. Natatakot ba siyang gumalaw? Hayang mo to. Panurin mo. Kaya pala, ang lakas niya. Kailangan ko na ring seryosohin. Blazing Spear! Hindi maganda. Putang ina, madilim na pala. Richard Black! Sino yan? Sinong nasaktan ng aking kapatid? Ang suntok na yun galing sa kanya. Akala ko galing sa matanda. Ano ba iniisip ko? Paano niya nagawa yun? Anak, ayos ka lang? Sino ka? Bakit mo sinasaktan ng tao? Puno ng kulto, Richard Black! Ha? Itay, wag na magsalita. Isa siya sa
Pinakamahuhusay na guro. Kahambing niya ang pinakamataas na matanda. Totoo ba? Di gaanong malakas ang suntok na yon. Richard Black, bakit ka na parito at sinaktan ang aking disipulo? Ano ang gusto mo? Sino ang pumatay sa aking pangalawang puno? Ha? Wala kami ni idea kung sino ang gumawa. Richard Black, umalis ka na. Kung hindi, pag nakita ka ng guro, baka lipuli niya ang iyong kotsek hanggang sa ugat. Walang hiya! Ikaw pa ang nangbabanta! Humahanap ka ng gulo! Matanda! Ang lakas! Pinabagsak niya ang matanda ng isang suntok. Richard Black, nagdedeklara ka ba ng digmaan sa Five Peaks Sect? So what? Akala mo ba? Takot ako sa iyo! Kung ngayon, hindi ninyo ibigay ang pumatay sa aking pangalawang puno, papatayin ko ang lahat ng narito! Wait, hold on! Ang pagkamatay ng pangalawang puno, walang kinalaman sa Five Peaks Sect. Siya, pinahampas siya hanggang sa mamatay ng isang misteryosong guro. Ang lakas ng aking pangalawang puno ay pangalawa lang sa akin. Anong uri ng guro ang makakapatay sa kanya ng isang hampas? Kanina, binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo nakuha. Then just go to hell! Walang hiya! Kung ganun, pakamatay ka! Huwag kang magtangka! Richard, pumasok ka dito at sinaktan ang alagad ko. Sa tingin mo ba ang Five Peaks Sect ko ay basta-basta lang nilalabanan? Siya ang pinakamataas na matanda. Ang galing! Siya ang pinakamataas na matanda. Ngayon, may makakahuli na sa wakas ng demonyong ito. Kaya ganito pala ang pinakamalakas ng Five Peaks Sect. Ang pinakamataas na matanda. Someday, gusto kong maging katulad niya. Jack White. Utang dugo, babayaran ng dugo. Ngayon, kung ibibigay mo ang pumatay, papatawarin kita. Kung hindi, huwag sisihin ang walang awa kung pagpatay. Ang Five Peaks Sect kung hindi kayo pagbulian ng cult sect nyo! Hama Mercy! Ano? Kami? Natatalo kami. Hindi matatalo ang pinakamataas na matanda. Si Richard ay nakalampas na sa Demon Vale. Masama ito. Jack White, huwag mo akong ulitin. Ibigay ang pumatay o huwag sisihin ang pagwawasak ko sa Five Peaks Sect. Richard Black, you and there! Magtangka! Bakit hindi? Simulan natin sa'yo. James, maging ka! Ama, hindi! Tigo! Ang lakas ng pinakamataas na matanda. Oo, isang palad lang, nilusob niya na. Ginawa ko ba talaga yon? Lakas ba talaga ng palad ko? Mabuhay! Mabuhay! Pinakamataas na matanda! Walang tatalo! Walang tatalo! Ang shield lang niya ay nasaktan ako. May ganung lakas. Bakit hindi ko siya kilala? Richard Black, alam mo na ba ang lugar mo ngayon? Gusto mo pa bang lumaban? Ang tagong guro. Kung hindi dahil sa tagong guro, wala kang pagkakataong magsalita. Tingnan mo ngayon. Jack White, maswerte ka ngayon. Ang pinakamataas na matanda, ang pinakamahusay sa Midland, isang paladlan na sakta ng puno ng kulto. Itay, okay ka lang? Okay lang ako. Matanda. Kung hindi dahil sa pinakamataas na matanda, ang puno ng kulto ay pinatay ka na. Hindi mo ba siya pasasalamatan sa pagligtas sa buhay mo? Salamat pinakamataas na matanda sa pagligtas kay Itay. Salamat.
Pinakamataas na matanda. Nandito ka sa pagsubok para samahan ang anak mo? Sa Five Peaks Sect, ulit-ulit na nating sinabi, hindi maaaring samahan ng matanda ang bata. Hindi po, Gino. Pinakamataas na matanda. Nandito din siya para sa pagsubok. Sa edad niya? Sasali din ba siya? Pinakamataas na matanda. Ang pagsubok ng Five Peaks Sect, walang limitasyon sa edad. Kaya ako... Walang katotohanan. Sa edad mo, lampas ka na sa pinakamainam na panahon para magsanay. Kahit mapalad ka at makapasa, hindi ka magtatagal. Sayang lang ang oras. Wala kang hindi nakikita, Guro. Sa pagsubok kanina, walang lakas sa loob at walang talento. Sinubukan namin siyang pigilan, pero hindi siya nakinig. Ipinilit niya pa rin. Pinakamataas na matanda. Hindi lang siya, pati anak niya. Ang kanilang performance ay pangkaraniwan lang. Sa talento nila, iniisip pa rin nilang makapasa. Masyado silang mayabang. Ang Five Peaks Sect ang namungunang sekta sa Midland. Hindi basta-basta makakapagsubok dito. Mula ngayon, lahat na lampas treaty ay bawal magsubok. Opo, pinakamataas na matanda. Ikaw naman. Walang talento. Walang pag-asa. Umalis ka na. Ngunit, Pinakamataas na matanda. Nakapasa na siya sa ikatlong yugto. James Grant, ang pinakamataas na matanda ay mabait na. Hindi kayo pinagbaba. Mas marami pa sa nararapat. Sa edad ng tatay mo, hindi niya makukuha ang pagsubok. Tama, huwag kang gahamat. Tanggapin mo na lang. Huwag mong sayangin oras namin. Umalis ka. halika na. Umalis ka na. Kalimutan na lang. James, tama ka. Anak, dapat alam ko ang lugar ko. At huwag pangarap sumali sa Five Peaks Sect. Ngunit bata ka pa. Magpursige, laban, at makapasa sa pagsubok. Itay, hindi kita bibigiwin. Tama! Ang aking disipulo Emma, hindi ba siya ang tagapagsuri ngayon? Hindi pa ba siya nandito? Pinakamataas na matanda. Nasa dun po siya. Ate? Emma! Ate! Aking disipulo. Sino ang gumawa nito? Pinahama ka nila. Si Puro ng kulto, Richard. Si Richard Black? Imposible. Alam ko ang kanyang sining. Mas malalim pa sa lahat. Ang kanyang lakas ay ibang-iba sa enerhiya na ito. Kung hindi si Richard, baka naman... Saan siya? Saan siya? Saan siya napunta? Hanjinun? Panginoong Edward, Panginoong George. Huwag kayong magpanik. Si puno ng kulto, si Richard Black, ay nasugatan ko na. Malubha ang sugat. Umalis na siya. Tama po. Ang lakas ng pinakamataas na matanda ay pinaslang niyang demonyo gamit ang isang palad. Anong demonyo? Ang tinutukoy ko ay ang henyo na dumating para sa pagsubok. Pinag-uusapan ba nila ako? Sino nangguna ngayon? Panginoong George, ako po. Hindi ikaw! Panginoong George, sa pagsubok na ito, ang talento at lakas ni David Swift parehong namuna, mas mataas sa ibang disipulo. Hindi. Wala sa kanila. Saan siya? Pinuno ng sekta. Ano ang nangyari? Matandang Jack sa pagsubok, may henyo na lumitaw. Ang kanyang talento ay nagliwanag sa langit. Ang lakas niya ay napakalakas na nagwasak ng Thunder Crag at nagpalabas ng bagyo sa malayong lugar. Ano? Imposible. Walang katotohanan. Ang lahat ng sumasubok ay narito na. Nandito na silang lahat. May isa pa na nawawala. Sino?
Ang aking ama, si Robert Grant. Ang aking ama, si Robert Grant! Siya ba? Hindi maaari. Kung hindi sila, si Robert Grant na lang. Nasaan na yan si Robert? Puno ng sekta, walang talent ang matanda, walang lakas sa loob. Siya matanda na, taga-bukid lang siya. Hindi siya ang di matagpuan na henyo. Opo, puno ng sekta. Ako mismo ang nagbantay sa pagsubok. Siya, walang alam. Bubong lahat, walang alam. Kung si Robert Grant ay basura sa inyo, ang bawat isa sa inyo ay mas malala pa sa basura. May hiyas na nasa harap ninyo, pero hindi ninyo nakita. Puro bulag ba kayo? Kung mawala ang henyo dahil sa inyo, ikaw ay magiging isang mababang disipulo. Sabi mo, nasaan siya? Puno ng sekta. Ako, sa tingin ko, walang kwenta siya. Saka matanda na, kaya't hinulog ko siya. Ano? Matandang Jack, nawala na rin ang iyong utak. Alam mo ba, ang lahat ng nareto ay hindi pa rin kayang tapatin ang talento ni Robert Grant sa isang daliri. Kung totoo ang sinabi mo, hindi ba siya nakakalayo? Lalabas ako ngayon at magalan na imbitahin siya pabalik. Kahit man lumuhod at magmakaawa, ipapangako ko na manatili siya sa Five Peaks Sect. Sasama ako! Ako rin! Ako? May lakas ka pang lumabas? Magpaisip ka. Kung hindi bumalik si Robert Grant, kailangan kang umalis sa Five Peaks Sect. Umalis. Lumayas! Pinag-uusapan ba nila si tatay? Hindi pwede. Yung matanda? Paano siya maging guro? Tingnan natin. Halika. Umalis na. Kung babalik ako ng ganito, ang mga kapatid ko, tatawanan talaga ako. Tama sila. Walang galing talaga ako. Maaring tama sila. Hindi talaga para sa akin. Hintay! Hintay! Pinakamataas na matanda. Siya ba? Hindi talaga ako ang para doon. Wait! Sandali lang! Pinakamataas na matanda. Siya ba? Siyempre, siya nga. Ngunit siya. Hayaan mong tingnan ko. Sino kayo? Anong gusto ninyo? Pinuno ng sekta. Siya nga. Opo, pinuno ng sekta. Kayo, pinuno ng Five Peaks Sect? Pasensya na po. Hindi ko talaga alam na ikaw ang pinuno ng sekta. Walang problema. Ako, yung pagsabog ng lakas. Ikaw bang nasugatan si Emma? Opo, ako po. Ngunit, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na mahina siya. Nang malaman ko, niretsak ko na ang lakas at tinamaan ang lupa. Itay! Ang sumugat sa aking kapatid ay hindi si Richard, siya ba? Itay! Ang sumugat sa aking kapatid ay hindi si Richard, siya ba? Ano? Walang problema. Matandang Jack, hindi kita sinisisi. Sa laban, natural na may masasaktan. Magaling talaga. Hindi kita sinisisi. Nagtataka lang ako. Magaling siya, tapos? Matanda na siya. Hindi siya aabot ng malayo. Kapatid! Hey! Kapatid! Saan ang 5? Kayong dalawa! Perfecto! Hindi ko akalain na makikita ko kayo dito. Matanda! Salamat sa pagligtas sa buhay ko. Panginoong George! Ano? Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang nagligtas sa akin at ay Panginoong Edward, isang tunay na guro. Ano? Kaya ikaw ang pumatay sa pangalawang puno. Ikaw ang tagong guro. Mali ang tao. Hindi ako tagapagligtas at hindi guro. Matanda, ikaw nga, ilang araw na ang nakalipas sa bangin. Sinampal mo ang
kalbo sa mukha. Siya nga. Gusto ko lang tanungin kaya tinapi ko siya. Hindi ko akalain na mahuhulog siya. Isang tapik at ang pangalawang puno ay patay na? Hindi pwede. Ang tatay ko ay ganun kalakas. Gusto ko lang siyang tanungin kaya hinampas ko siya. Hindi ko inakala na babagsak siya. Isang hampas lang, patay na ang pangalawang pinuno. Hindi maari. Ang tatay ko ay ganun kalakas? Matanda, salamat. Lahat kami ay may utang sa'yo, matanda. Pinagsalba mo kami. Walang anuman. Pinagsalba mo kami, matanda. Hindi namin ito malilimutan. Kung na-offend ka, patawarin mo kami, matanda. Nakita ko kayong lahat ay nahimatay at iniulat ko habang naglalakad. Walang anuman. Halika na. Paki! Matanda! Noon ay kitang-kita na pinatay mo sila ng isang palad! Ikaw ay isang tagong guro, matanda. Alam namin, gusto mong manatiling simple at ayaw makialam. Huwag nating labanan siya. Sige. Kaya siya ang nagpabalik kay Richard, hindi ako. Siya ang may gawa. Kaya pala siya ang nagpabalik kay Richard, hindi ako. Kanina, siya dapat ang gumamit ng lakas para saktan si Richard Black. Mahilig siyang manatiling simpel, kaya huwag natin itong ikalat. Ngunit, ang katulad niya, dapat manatili sa ating sekta. Tama! Robert, medyo mas matanda ako sa'yo. Tatawagin na lang kitang Robert. Okay lang sa'yo, di ba? Hindi. Kayo ang pinakamataas na matanda. Hindi ako karapat-dapat. Walang anuman. Oo nga. Di ba sabi mo, gusto mong sumali sa amin? Gusto mo pa ba ngayon? Hindi mo ba sinabi na gusto mong sumali sa amin? Nais mo pa ba sumali ngayon? Gusto ko talaga, ngunit nabigo ako sa unang 2 pagsubok. Dapat akong bumalik at magsanay pa. Hoy! Nakapasa ka! Kung may nagsabing hindi, papalo ko sa! Oy, kapatid Robert, paano kung kapag sumali ka sa amin, ako ang magdedeklara na ikaw ang bagong Peak Lord? Ako na ang Deputy Peak Lord. Walang hiya! Kayong dalawa! Ako rin pwede maging Vice Lord. Kayong dalawa! Kapatid Robert, ikaw, paano kung maging puno ng sekta, ng 5 Peak Sect, kung ayos lang sa'yo? Kayong dalawa! Mga matanda, itigil na po ang pang-aasar. Kung makasali lang ako bilang isang initiate, masaya na ako. Tingnan ninyo! Natakot ninyo siya! Kapatid, busy ang puno at Peak Lord. Sumama ka na lang sa akin bilang pinakamataas na matanda. Maginhawang buhay, kapatid, para sa akin lang. Huwag nang tumanggi. Totoong ba? Eddie, ano ang mangyayari sa anak ko? Hoy! Anak ng kapatid! Kasama na siya sa amin! Mula ngayon, ikaw ang Holy Son! Holy Son? Professor Robert, The Holy Son. Holy Son, ang tagapagmana ng puno ng sekta. Bakit siya swerte? Bakit hindi rin matanda ang tatay ko? Matanda! Ako ang mamang na junior, mayabang, walang galang, nang aapi. Nang insulto ako sa iyo at sa mga kasamahan. Parusahan niyo po ako. Bakit hindi rin matanda ang tatay ko? Matanda. Ako ang mangmang na junior, mapagmalaki, bastos, nangapi. Nang insulto ako sa iyo dati at sa mga kapwa kong disipulo. Parusahan niyo po ako, matanda. Batang ito, huwag nang parusahan. Ngunit mula ngayon, huwag mong maliitin ang mga probinsyano. Hindi kami magnanakaw. Pinaghihirapan namin lahat. May mali ba sa pagkakaroon ng pangarap? At ikaw, huwag nang mang-api ng kapwa. Salamat, matanda.
Itatandaan ko po ito. Hey kapatid, halika, ipapasyal kita. Ipapakita ko sa iyo ang 5 Peak Sect at ipapakilala sa iyo ang mga matanda at mga puno ng peak. Oh, tara! Tara! Oh, tara! Tara, tara. Anak ng santo, pasensya na sa dati. Pakibigyan mo ako ng break, ha? Walang problema. Kapatid, ako? Jealous na jealous ako sa iyo. Kapatid na tayo ngayon. Kapatid. Oo, lahat tayo. Kapatid, ako. Totoo akong naiinggit. Kapatid na tayo ngayon. Kapatid. Lahat tayo. Okay. Sa silver load na ito, Dragonia, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pilak. Lalakas lang tayo. Kamahalan. Kahanggalan. Blossomia erinia verminia, walang kwenta. Akala ba nila madaling tayo masira? Ang silver load sa loob ng teritoryo, ngunit isang katlo nito ay nasa Erihold. Palaging sumuway ang Erinia sa mas mataas, walang hanggan ng ambisyon. Mahalaga ang silver load sa ating lakas. Pinipilit na nila tayo ngayon, kaya... Susunod tayo sa gusto nila. Hatiin ang minahan ng pilak sa pamamagitan ng kompetisyon. Pinatatag tayo ng pakikidigma. Bakit tayo matatakot? Ang silver load tungkol sa aming lakas. Sila ay nagkakaisa laban sa amin ngayon. Ano sa tingin mo? Susunod tayo sa gusto nila. Hatiin ang minahan ng pilak sa pamamagitan ng kompetisyon. Pinatatag tayo ng silat. Bakit tayo matatakot? Kung merito ang Diyos ng pakikidigma, ang mga barbaro ay hindi magiging matapang. Sila yumukod sa takot sa Diyos ng pakikidigma. Ngunit nasa paghihimay siya. Ang mundo ay napakalawak. Walang oras para maghanap. Kalimutan na lang. Ipadala ang aking utos. Sabihin sa Mystic Sect, Skycleaver Sect, at Nine Drakes, at lahat ng ibang sekta. Ang bawat sekta ay magpadala ng kanilang guro para lumaban para sa atin. Dapat ipakita sa mga barbaro ang ating lakas. Opo, kamahalan. Siya ay napakalakas. Hindi ko kinaya kahit isa. Matanda. Ate, matandang Robert. Ate, ito ay... Keo? Ang lakas niya. Di ko man lang siya napigilan. Matanda. Ate, matandang Robert. Ate ko, siya ay... Kayong dalawa. Ate, ayos ka lang. Salamat, Diyos. Pumunta si matandang Robert para tignan kung gising ka na. Para tignan kung gising na ako? Tapos ipahiya pa ako? Hindi ako. Ate, kalimutan mo na. Tapos na. Hindi ko ito makakalimutan. Akala ko lang, hindi ko tatanggapin. Ate! Seryoso. Kahit ano pa, normal lang na natalo ka ni matandang Robert. David Swift, gusto mo sampal? Sinasabi mong di ko siya kayang talunin? Pinahiya mo ang pamilya natin! Ate, matandang Robert siya. Sapat na, David Swift. Swift ka ng Midland, pero pinoprotektahan mo siya. At nagsasalita ka ng ganyan. Hindi ko nagustuhang kapatid. Walang galang! Guro, Pinakamataas na matanda. narinig mo ba? Magsalita ka ulit ng ganyan at huwag mong sisihin ako. Ikaw ang walang galang. Paano ka nagkaroon ng swayal na disipulo? Well, bilisan mo at humingi ng paumanhin kay matandang Robert.
Ako, magsasorry sa kanya? Si matandang Robert? Guro, nawala na ba ang utak mo? Ikaw ang bastos! Paano naging rebelde ang aking disipulo? Magsorry ka na kay matandang Robert. Ako magsorry sa kanya? Si matandang Robert? Guro, nawala na ba ang iyong utak? Ako ang iyong disipulo. Tinatawag mo siyang kapatid? Walang galang! Si Matandang Robert ay ngayon ang pinakamataas na matanda ng aming sekta. Kung makita siya, makita mo ako. Ano? Siya ba? Sumulence! Robert, walang galang ang aking disipulo. Patawarin mo siya. Walang problema. Kapatid Jack, bakit naman ako mag-aaway sa isang bata? Bata? Ikaw! Robert, dumating ako ngayon para sa isang mahalagang bagay. Magpatuloy, kapatid Jack. Robert, narinig ko lang. Ang mga top fighter ng ibang bansa ay gusto nga gawin ang Silver Load. Utos ng hari na. Magtipon sa Kingston. Harapin ang mga guro ng kaaway para ipaglaban ang Silver Load. Robert, narinig ko lang. Ang mga pinakamahuhusay na mandirigma gusto ng Silver Load natin. Utos ng hari na magtipon. Ang mga guro sa Kingston. Harapin ang mga guro ng kaaway para ipaglaban ang Silver Load. Hindi lang ito tungkol sa karangalan ng Dragonia, kundi sa kinabukasan ng bansa. Ang lakas ng loob ng mga barbarong mananakop na gustong sakupin ang Dragonia. Kung mas malakas lang ako, siguradong sasali ako sa paligsahan. Walang hiya ang mga barbarong ito. Kung narito pa ang Diyos ng pakikidigma, ang maliliit na bansa ay hindi magdaring gawin ito. Diyos ng pakikidigma? Kalimutan mo na. Matagal na siyang nawala. Alamat na lang ngayon. Sa ngayon, ang mahalaga, utos ng hari na bawat sekta magpadala ng kanilang pinakamalakas na mandirigma. Sa tingin ko, Robert, ikaw ang dapat pumunta. Ano sa tingin mo? Sa ngayon, ang prioridad ay, ang hari ay nag-utos sa bawat sekta na ipadala ang kanilang pinakamalakas na guro upang lumaban. Sa tingin ko, ikaw ang dapat pumunta. Ano sa tingin mo? Siyempre. Ang totoo lang, natatakot ako na baka hindi ako sapat na malakas. Naniniwala ako sa'yo, Robert. Kayang-kaya mo yan. Tama, naniniwala din ako sa'yo. Patatayin mo sila at wawasakin ang mga barbaro. Lumaban para sa bayan ay tungkulin ko. Kahit hindi ako sapat, gagawin ko ang lahat. Magaling, magaling! Alam ko, Robert. Sang-ayon ka, Robert. Pumunta ka! Okay lang sa akin na lumaban. May isang tanong lang ako. Saan ang Kingston? Guro, baka kalimutan na lang. Hindi siya mananalo sa kanila. Mapapahiya lang tayo. Huwag magsalita! Sabihin mo ulit at hindi ko na aaminin na ikaw ay aking disipulo! Guro, baka kalimutan na lang. Hindi niya talaga matatalo sila. Mapapahiya lang tayo. Tahimik! Ulitin mo lang at hindi ko aaminin na ikaw ay aking disipulo. Guro. Walang problema. Wala akong pakialam. Emma, marami kang napuntahan. May karanasan ka at napuntahan mo na ang Kingston. Ako ay nasugatan, kaya hindi ako makasama. Pwede mo bang gawin na sumama sa kanya at tulungan siya sa mga bagay? Sumama ako sa kanya? Guro, hindi ko. Kalimutan na lang. Kakausapin ko na lang sila. Misyon ito ng sekta. Dapat mong alagaan siya. Opo,
Guro? Robert, sasama ako sa'yo. Mag-iimpake ako at sasabihin ko sa'yo kung ano ang dapat iingatan. Sige, salamat, matandang Jack. Halika na! Isang beses lang niya ako natalo, na yon ay akala niya siya na ang dakilang guro. Kung maglaban ulit kami... Ate, kung maglaban ulit, matatalo ka pa rin. Kayong dalawa! Akala mo ikaw ang matandang guro? Kung maglaban ulit... Ate, kung maglaban ulit, matatalo ka pa rin. Kayong dalawa! Ang lakas at talento niya ay napakalakas na sinilawan ang buong kalangitan. Pinasabog pa niya ang Thunder Crag at nagpagulong ng ulap sa malayong lugar. Ano sabi mo? Ang gintong liwanag sa langit ay kanyang gift sphere. At ang walang katapusang ulap galing sa paghampas niya sa haligit. Kaya ang kanyang gift at inner power... Ate, di mo pa alam, di ba? Hindi lang gifted si matandang Robert. Ang kanyang tunay na lakas ay nakakatakot din. Noong una, isang palad lang niya para talunin ang pangalawang puno ng kulto, iligtas sina Panginoong George at Edward, at pati na rin ang lahat ng disipulo. Ano? Siya yun? Ang talunin si puno ng kulto Richard ng isang palad ay hindi ang pinakamataas na matanda. Si matandang Robert ang nasaktan siya gamit ang inner power. Ang inner power ni Guro ay mas mahina kay Richard, kaya ang pagbabalik sa kanya ay hindi siyang gumawa. Ganon kalakas siya, di ko talaga siya matatalo. Tama. Kung hindi nagpigil si matandang Robert, sadyang, kung direktang tinamaan ka, patay ka na ngayon o naparalisa. Bakit hindi mo sinabi kanina? Ate, kalimutan na lang. Hindi mo ba sinabi na ayaw mong sumama kay matandang Robert? Paano kung ibigay mo sa akin ang pagkakataon? Pwede akong sumama sa kanya. Baka matuto ako ng ilang galaw mula sa kanya. Adding. Po? Maliit ka pa. Di mo kayang gampanan. Ako na lang. Wala nang iba. Hihingi ako ng paumanhin kay matandang Robert. Ate, kalimutan mo na. Di ba sabi mo ayaw mong paano kung ibigay mo sa akin ang pagkakataon? Hayaan akong sumama sa kanya. Matututo ako ng ilang galaw sa kanya. Ading, maliit ka pa. Hindi mo kayang gampanan ito. Ako na ang gagawa. Wala nang iba. Pupunta ako mag-sorry kay matandang Robert. Paalam. Ate! Ate! Bigyan mo na ako ng pagkakataon! Hey, ate! Ano kaya ginagawa ni Robert? Dapat ay sumali siya sa Five Peaks Sect at ipinamuka sa lahat, di ba? Namimiss ko ang luto niya. Puntahan natin siya. Okay, tara! Kapatid! Masamang balita! May masamang mangyari! Kapatid! 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 Thomas, ilang beses ko na sinabi. Sa edad mo, pwede ba huwag kang magpanik lagi? Relax. Huwag magpanik. Nandito ako. Ano ang problema? Kapatid, tingnan mo ito. Putang hina! Ang mga barbarong bansang ito ay hindi marunong tumupad. Akala ba nila patay na ako? 60 taon na ang nakalipas. Binubog ko sila. 60 taon ang lumipas. Kayang kong gawin ulit. Thomas, po. Bantayan mo ang bakuran. Papatayin ko silang lahat. Kapatid, lalabas ka na? Kung lumabas ka, matatakot ang mga barbaro hanggang sa mamatay. Gusto ko lang tahimik na pagre-retiro. Gusto ko lang mag-enjoy lang sa buhay. Ngunit ang mga batang ito ay nagmamakaawa na mamatay. Kaya gagawin ko ang gusto nila. Ang mga pinakamahuhusay na guro mula sa bawat sekta. Malakas sila, pero hindi sila makakahambing sa Diyos ng pakikidigma. Sana hindi nila ako bibiguin o ikahiya ang dragonya. Kamahalan. Meron tayong mga guro ng pakikidigma at mga talentado sa lahat ng dako. Hindi tayo makakahambing sa Diyos ng pakikidigma. Pero para sa mga barbarong ito, dapat ay hindi mahirap. Sananga. Panginoong Donald ng Mystic Sect, sumusunod sa tawag ng kamahalan. Magandang araw, kamahalan. Maganda, napakaganda. Matagal ko nang naririnig ang free step ni Donald. Isa itong pambihirang at walang kapantay na galaw. Nanginghibabaw ka sa Southold, nakita ka ngayon. Talagang pambihira ka. Kamahalan, napupuri niyo po ako.
Anthony of the Skycleaver Sect, sumusunod sa tawag ng kamahalan. Anthony Storm, nagpapakumusta sa kamahalan. Anthony, walang hiya ka. May lakas ka ng loob. Dala ang espada. Simula nang magsanay ako, nang hako akong dala ito. Palaging kasama ko, saan man, kailanman. Kaya dala ko ang espada na hindi magalang, hinihingi ko ang hatol ng kamahalan. Walang problema. Ang iyong 9th Cloud Shock at pangalan mo, Anthony, matagal ko nang naririnig. Nakita ka ngayon, nagbigay ka ng sorpresa. Dahil sa ating bansa, naglakbay kayo ng malayo. Karangalan ko ito. Paano kita parurusahan? Masyado pong mabait ang kamahalan. Matandang Edward ng 9 Drakes, nagbibigay galang sa kamahalan. Panginoong Paul ng Bright Sect, nagbibigay galang sa kamahalan. Maupo po kayo. Ngayon, ang mga guro mula sa 7 estado ay narito. Sa ganitong lakas, naniniwala akong ang Dragonia ay mapapahiya ang mga barbaro. Kamahalan, huwag mag-alala. Sila ay maliit lamang na kaharian ng barbaro. Sa tulong ko, si Donald King at ng ibang guro dito, papatayuin natin ang mga ligaw na yan at ipapaluhod sila. Maganda. Maganda talaga. Sa pagdating ninyo, nagpagaan ng loob ko. Hindi ba 6 na estado ang imbitado? Bakit 4 lamang ang narito? Responsibilidad ito. Ayaw nilang maglingkod o takot sa digmaan. Kamahalan, ang hindi narito ay matandang Jack ng Five Peaks Sect, si Arthur Hale ng Divine Martial Sect. Panginoon, sila ay mga bayani ng mundo ng martial arts. Matandang Jack, ang puting kilay na Taoist, ay isang kilalang guro. Natalo niya na ang mga traidor at masasama. Sa tingin ko, sa ugali ni Matandang Jack, dahil ikaw ang tumawag, darating siya. Matandang Jack. Nakilala ko na siya dati. Siya ay tunay na mahusay na guro na bubuhay para sa kaharian. Sigurado akong darating siya. Baka nahuli siya sa daan. Panginoon, sino ang matandang magsasaka at batang babae? Matandang Robert, pwede bang wag kang manginig? Pati na rin, pwede bang magbihis ka ng maayos? Ako na ang mababayad. Kakausapin natin ang hari, ang Panginoon ng Dragonia. First time ko siyang makita. Siyempre, kinakabahan ako. Alam mo makikita natin ang hari ngayon, pero ayaw mo pa rin magbihis? May problema ba dito? Marami pa ako magagawa dito. Wala nang kailangang bumili. Wala kang kailangang bilhin para sa akin. Tsaka, ikaw ang junior. Hindi galing sa puno ang pera mo. Huwag mong sayangin. Ngayon, ang arena ng Kingston, ang mga barbaro at top fighter lang ang pwedeng gamitin. Nagpapakumbaba sa kamahalan. Emma Swift of Five Peaks Sect, nagpapakumbaba, kamahalan. Ikaw ay 5 Peaks. Nasaan ang matandang Jack? Hindi siya sumipot? Tsaka, sino siya? Sumasagot, kamahalan. Binomba ang Five Peaks. Pinapangasiwaan ng guro, kaya hindi sila nakarating. Matandang Robert ang bagong matanda ng Five Peaks. Pinadala ako ni guro para sa kanya. Ano? Babae, totoo? Siya ba ang sasali? Walang tao talaga kayo? Para sa bansa ito. Siya ang lalaban. Gusto mo bang tawanan ng barbaro ang Dragonia? Hindi, kamahalan. Matandang Robert, siya... Sapat na ang kalokohan. Kung walang 5 Peaks, huwag na sumali. Kami lang ay sapat. Mas mabuti kaysa mapahiya. Tsaka, si matandang Jack, si Jack White, ang pagkakasugat ay palusot lang. Takot lang siyang sumipot. Hindi siya ganon. Ang lakas ni Matandang Robert ang pinakamalakas. Kaya ipinadala siya ng aking guro. Hey babae, wala akong espesyal. Simula kailan ako naging numero 1? Emma, ang matanda mong pinupuri, ayaw pang aminin. Bakit mo pa siya pinupuri ng ganyan? Sabi ko lang, ang Five Peaks Sect ay kinuha lang kahit sino para sisihin. Tama, tingnan mo siya. Parang guro? Parang ba siya babae? Marami akong narinig na kasinungalingan. Mas gawin mong magaling. Pinakamasahol ito. Nagsasabi ako ng totoo. Matanda, magtiwala ka. Ikaw ang pinakamataas na matanda ng Five Peaks Sect. Ikaw ang kumakatawan sa amin. Huwag mong hayaan nilang minamaliit ang Five Peaks Sect. Wala akong espesyal. Babae, huwag ka nang magsinungaling. Amo minatakot ang inyong sekta.
Bakit magpalusot? Sabi ko, ang Five Peak Sect ay puro pangalan lang. Ikaw, huwag mong insultuhin ang aming sekta. Pang Ginoong Donald, sapat na. May reputasyon ng Five Peaks Sect. Pinatototohanan ko sila. Hindi sila katulad ng mga peke. Masyado na. Paano masyado na? Andito lahat ng pinakamagaling. Sabi mo, napanalo niya si Jack White. Tanong ko lang, sino ang nakarinig ng pangalang Robert Grant? Hayaan akong tanungin kayo. Sino sa inyo ang narinig ang pangalang Robert Grant? Ngunit nakilala ko si matandang Jack. Hindi niya ito gagawin. Igagalang namin ang iyong pananaw, kamahalan. Ngunit, bilang nangungunang sekta sa Midland, para sa mahalagang bagay na ito, nagpadala sila ng walang kwentang magsasaka dito. Ano pa ba ito kung hindi pabaya? Well, tama si Panginoong Donald. Kung pupunta sila, sige. Kung masaktan sila, pwede silang umalis. Ngunit nagpadala ng batang babae at walang kwentang magsasaka sumali sa laban. That's way too much. Mayroon kaming lahat dito. Hindi kami natatakot sa mga barbaro. Ngunit, ang laban na ito ay tungkol sa karangalan ng Dragonia. Kaya sa tingin ko, mas mabuting paalisin sila. Panginoon, tama si Paul. Kami ay sapat. Kung mananatili sila, ang mga kaaway ay iisipin na mahina kami. Sasamantalahin nila kami. Sa tingin ko, mas mabuting paalisin sila. Well, may punto si Panginoong Donald. Kami ay sapat dito. Habang nandito sila, wala silang maitutulong. Mga guro ng bawat sekta, akala ko kayo ay matatanda. Palibas ay mapanghusgalang at mapagmataas. Kung minamaliit niyo si matandang Robert, wag na lang. Labanin niyo siya. Ako'y nagdududa na hindi niyo kayang sumalang sa kanya. Ano? Anong sabi niya? Gusto niyang labanan si Panginoong Donald? Hindi ka ba natatakot patayin siya ni Panginoong Donald? Ano? Sa tingin mo hindi ko makakaya ang isang atake niya? Tama. Nagsanay ako nung 5 pa lang. 40 taon na ang lumipas. Hindi ako natalo. Simula na kontrolin ko ang Southhold. Hindi ako napahiya ng ganito. Ipahiya ka? Nagsasabi lang ako ng totoo. Emma, tigilan mo na. Hindi ako nagkakamali. Sa lakas ni Panginoong Donald, hindi niya kayang talunin si matandang Robert. Is this the Five Peaks Sect I knew? Sa tingin mo mahina ako? Kung gusto mong mamatay, sasabayan kita. Kamahalan, pinahiya niya ako ng husto. Payagan niyo po akong labanan siya. Lalaban tayo hanggang sa kamatayan. Hindi. Sige, labanan natin. Kung matalo ka mamaya, huwag kang maghahanap ng dahilan. Anyabang ng batang ito. Sa tingin niya, ang isang probinsyano ay Diyos ng pakikidigma. Di natin alam, ang matandang yun ay maaaring isang tagong guro. Kamahalan! Sige. Since kayo ay parehong nagpupumilit. Magkaroon na tayo nito. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Matandang Robert, magtiwala ka. Sigurado ako madaling mo siyang mapabagsak. Ngunit sana magpahinahon kayo. Isang magandang spar lang. Itong Kingston's Duel Arena at narito kayo na yon para harapin ang mga barbaro. Walang kailangang sakta ng isa't isa. Oh, magpahinahon, kamahalan. Hayaan ko siyang mabuhay. Halika na! Hey, kung matalo ako, huwag akong sisihin ha. Tiwala ako sa iyo, matanda. Emma, masyado kang padalos-dalos. Si Donald King ay talagang malakas. Huwag mo may pagsapalaran ng buhay mo para lang sa mukha. Guro Anthony, mapabagsak mo ba ang pangalawang puno ng kulto sa isang galaw? O baka mapapisa mo ba si Richard gamit lang ang inner power? Si puno ng kulto. Richards at ang kanyang pangalawang puno ay parehong mga nangungunang guro. Ni hindi ako, halos walang makapabagsak sa kanila. Emma, anong sinasabi mo? Matandang Robert ay kayang gawin. Emma, biro lang yan, hindi ba? Guro Anthony, kung hindi ka naniniwala, tingnan mo na lang. Emma, sinasabi mo lang yan, hindi ba? Guro Anthony, kung hindi ka naniniwala, tingnan mo na lang. Kung humingi ka ng tawad at umalis ka dito,
Papatawarin kita. Gusto kong subukan. Kung ganon, babagsak ka. Ano lang ang nangyari? Okay ka lang? Yung lalaki. Bakit mukha siyang pamilyar? Siya ang puno ng Riftwalker sect, si Arthur Hale, ng Sky Thunder Palm. Ano? Bakit si puno ng sekta Arthur? Nakarating ako ng maaga. Sana ay hindi kayo naiinis, kamahalan. Panginoon ng Dragonia, matagal na hindi nagkita. Kayo ang sumugod kay Arthur Hale. Siya ang kasama ninyo? Tinatawag ninyong puno ng sekta? Hindi ko akalain na mahina kayo. Parang hindi naman ganoon kalakas ang Dragonia. Ano ang sinabi mo? Silence, everyone! Siya ang may malaking tingin sa sarili. Hindi namin siya pinatay. Pinagbigyan na namin siya. Walang hiya. Maliliit lang kayong bansa. At nagawa ninyong magsalita ng ganyan sa harap ng hari? Wait, paring Steven ng Verminia. 60 taon nang nakalipas, nilupig ng Diyos ng pakikidigma ang Verminia. Sa laban na yon, napahamak si paring Steven. Ano kaya? Buhay pa ba ang dating High Priest? Salamat sa pag-alala, Panginoon. Simula nang mag-adult ako at naging High Priest, ang matanda ay nawala na. Sayang, hindi niya ito nakita. Kung buhay pa ang iyong ama, hindi niya magawa ang ginawa mo sa lupain ng Dragonia. Kayong lahat, hindi lang kayo nahuli, may dugo pa kayong pinatid sa Dragonia. Hindi ito matatanggap. Hindi ito katanggap-tanggap. Kamahalan, nagpunta kami ng maaga para makuha agad ang resulta. Tungkol sa pagpatay, sincerely, overestimate lang siya. Siya ay isang luma na talunan. Panginoon, mag-ingat sa sinasabi. Kamahalan, hindi kami dito para makipagtalo. Kaya, maglalaban ba tayo o hindi? Kung hindi, ibigay ang silver load. Alin man ang gawin, tatalo ka pa rin. Mayabang! Maliit lang kayong bansa. Sino ang nagbigay sa inyo nung lakas ng loob na magsalita ng ganyan? O kayo ba sa Dragonia? Puro salita lang? Kamahalan, simulan na natin. Sa tingin mo, takot ako sa'yo? Ganun man! Simulan na ang laban! Mga taga-Dragonia, ako muna, kahit na ako ang pinakamahina dito. Sa pagharap sa inyo, ay sapat na. Ay higit pa, Kayong dalawa! Sinasaktan niyo si Arthur Hale. Hayaan niyo akong harapin siya. Ako ang haharap. barbaro tulad mo. Nag-aaway sa amin? Ngayon, ako, Donald ng Mystic Sect. Tuturuan kita. Aral. Magaling! Magaling! May Panginoong Donald, ang barbarong ito! Ay, tapos na. Ano po ang problema, matandang Robert? Bakit parang walang lakas siya? Ang lakas ba niya na kahit si matandang Robert ay hindi makita ang lakas niya? Hindi pwede. Para sa akin, parang ordinaryong tao lang siya. Hindi pwede. Mahalaga ang silver load. Para sa bansa ito, ang Gosomia, ipapadala lang ang pinakamagaling. Kahit si matandang Robert ay hindi makita ang lakas niya, tapos na tayo. So what if he can't? That's normal. Sa tingin niya, mahina si Panginoong Donald. Tapos, sinasabi na ang barbarong ito ay hindi maunawaan. Kung hindi mo naiintindihan, manahimik ka na lang. Huwag kang magpahiya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sapat na, sa tingin mo, ikaw ay isang guro? Tingnan mo ang sarili mo. Magsasaka ka lang.
walang karapatan magsalita. Sasabihin mo na ituturo mo ako? Ikaw? Wala kang karapatan. Ang sandatang to, parang kakaiba. Anong problema nito? Parang tangapoy lang to, di ba? Pwede bang tigilan mo na ang pagsasalita ng nakaka-down? Panginoon ng Dragonia, pwede na ba tayo magsimula? Ang laban ay nagsisimula na. Yung lalaking Erinia, siguro takot na takot sa martial arts natin. Standing lang siya dyan. Parang naka-freeze. Ang sandata. May problema ang sandata. Ikaw ang may problema. Magingat sa kakaibang sandata. Kakaibang sandata? Baka... Panginoong Donald, mag-ingat! Ikaw. Hanjinum Donald! Tutunga! Ano to? Ang sandata na naman. Sana sinabi ko na agad sa kanila. Ganun lang. Ha? Madaldal lang, no? Di mo ba ako tuturuan? Sige, ituloy mo. Sapat na. Surrender ako para sa kanya. Loser! Panginoong Donald, ayos ka lang ba? Ang mga mandirigma nyo ay pangkaraniwan lang. Ngunit mukhang malakas sila. Ha? Mag-ingat sa sandata. Mabilis na mabilis. Kahit ako, di nakaiwas. Ang lakas ng batang barbaro ay pangkaraniwan lang. Ngunit, ang sandatang itinatago ay kakaiba. Kung handa tayo, madaling natin siyang talunin. Hayaan niyo si Matandang Robert. Sinabi lang ni Matandang Robert na walang talent ang lalaki. Ngunit ang sandata ay may problema. Walang naniniwala sa kanya, kaya tayo natalo. Ikaw ang may gawa. Kayong dalawa, ako, oy! Dalhin si Panginoong Arthur at Donald para magpahinga. Hindi tayo maaring matalo sa susunod na laban. Kung hindi, tayo ay magiging katatawanan sa buong mundo. Padalhin si Matandang Robert sa huli. Ang hitsura ay isa, ang lakas ay iba. Bukod pa, ito ay tungkol sa ating karangalan at interes. Hindi tayo maaaring matalo sa susunod na laban. Para sigurado, isa sa atin ang lumaban. Ako na ang gagawa. Ang aking malaking espada ay hindi matatakot sa kanyang mga armas. Hayaan akong turuan ang walang hiya na ito. Sa lakas ni Guro Anthony, kung mag-ingat lang, hindi siya matatalo. Kamahalan. Napagpasyahan na po ba? Basura lang kayo. Kamahalan, Dragonia. Kung hindi pa handa lumaban, sumuko na kayo. Masaktan pa. Para hindi. Ako na ang lalaban. Walang hiya! Nanalo siya. Guro Anthony, kahanga-hanga! Ngayon, mga barbaro, kilala na kayo? Yan lang ba ang kaya mo? Mas mabuting sumuko ka na. Sinuko ko na. Ano ang sinabi mo? Sinuko mo? Isa lang akong ordinaryong tao.
Hindi ka natatakot sa firearms, kaya sinuko ko na. Totally normal, di ba? Tsaka ordinaryo lang ako, pero natalo ko na ang isa sa pinakamagaling ninyo. Panalo na yan. Walang hiya. Tapos na ang misyon ko. Ang firearms na ito, talagang nakakapatay ng mga master. Kamahalan, panalo kayo ngayon. Nag-iipon na ako. Wala na ako sa laban. Kung may makatalo kay Sean Baker, ang silver load na ito ay magiging sa inyo. Kailangan lang nating talunin siya, di ba? Umpisahan na. Uhaw na ang aking espada sa dugo. Go, Sean Baker. Guro Anthony, ang lalaking ito ay napakahusay. Baka hindi mo siya kayang talunin. Ano ang sinabi mo? Wala na akong pakialam sa sinasabi mo. Ikaw lang ang may kakayahan, ha? Malakas si Guro Anthony. Sinasabi niya na hindi kanya kaya? Sa tingin mo, kaya mo siya? Manahimik ka na lang. Kung hindi kayang talunin ni Guro Anthony, si matandang Robert lang ang makakagawa. Kaya niya manalo. Manalo saan? Wala ka talagang alam, ha? Para kang manood na lang. Huwag kang magsalita at sayangin ang oras. Isang salita pa at lumayas ka? Magpahinga. Mananalo ako. Sige, Tara. Ang mga taga-Blosomia ay mayabang. Harap ni Guro Anthony, hindi man lang niya iginuhit ang kanyang talim. Patay siya. Matanda, Guro Anthony. Malaki ang agwat. Hindi tayo mananalo. Paano nangyari to? Ang mga taga-Dragonia ay napakahina. Walang gana. Suko na lang. Gusto mong sumuko ako? Patayin mo muna ako! Kayang mo yan. Ako natalo. Sino ang susunod? Natatalo ang guro sa isang galaw. Hindi maaari. Ano ang gagawin natin? Kung si Guro Anthony di makatiis ng isang galaw, tapos kami. Awa lahat. Natatakot na ngayon, no? Si Sean Baker. Di matatalo. Sa edad niya. Ganun di siya pwedeng ganun kalas. 60 taon na ang nakalipas. Matapos ang 3 bansa namin ay durugin ng Diyos ng pakikidigma. Kinuha namin ang mga batang may talento sa 3 bansa namin. Ang ginagawa lang ng mga bata ay magsanay sa pamana ng lakas. Pamana ng lakas ay ipapasa mo ang 10 bahagi ng iyong lakas sa ibang tao, tapos ikaw ay mamamatay. Walang kwenta, no? Walang kwenta? Hindi ito walang kwenta. Kaya, kayo? Kayo. Tama! Ang daang lalaking ito ay nag-ensayo ng 60 taon ng lakas. Kahit 10 nito ay lampas sa normal. Si Sean Baker ang sisidlan ng lahat ng kanilang lakas at aming sandata laban sa Diyos ng pakikidigma. Sayang, 60 taon na. Si Diyos ng pakikidigma malamang ay patay na. Isa, lakas ng daang lalaki. Paano tayo mananalo? Kalimutan na. Manahimik na lang ako. Ang mga taga-Blosomia ay mga halimaw. Kayong 3 bansa ay talagang mapag-tiis! Sisihin nyo, ang Diyos ng pakikidigma, masyado siyang malupit.
Hindi dapat merong ganito kalakas sa mundo. Sige, tapos na ang usapan. Magpatuloy. Kayo. Sino pa gusto mamatay? Eiko. Sino pa ang gustong mamatay? Eiko. Baliw ba siya? Pinaniwala niya ang sarili? Totoo bang iniisip niya na siya ay isang guro? Guro Anthony, ginamit ko ang lakas ko para pagalingin ka. Binibine, tulungan si Guro Anthony makapahinga. Tutungang malakas siya. Hindi ako nagbibiro at hindi nagsisinungaling. Hindi ako kasing lakas nila. Ngunit sa akin, dumadaloy ang dugo at dangal ang dago niya. Ngayon, kahit mamatay ako sa laban, hinding-hindi ko idudungis ang aking bansa. Biro lang yan, di ba? Kamahalan. Ang Dragonia, nakaganyan na ba? Pinapapatay niyo lang siya. Di man lang kayo nakahanap ng magaling. Mabuti lang. Ngunit ano ba talaga ang magagawa niya? Nakahiya na tayo. Siya lang ang magpapahiya, lalo sa atin. At least may lakas siya lumaban, hindi tulad mo. Wala kayong ginawa, kundi mang utang ng loob. Bata, ganyan ba pag-usapan ng matatanda? Matanda? Kayong pinagtatalunan pa! Matandang Robert walang takot sa kamatayan. Lumalaban para sa atin. Siya ang tunay nating bayani. Ang bayani ay hindi dapat insultuhin. Isa pang tanga na gustong mamatay. Wala kang takot? Hindi ka ba natatakot? Nagnanako ka ng buhay ng iba para palakasin ang sarili mong lakas. Ang mga basura tulad mo mula sa maruming maliit na bansa lang ang makakagawa ng kasamaan tulad nito. Alalahanin mo, ang kasamaan ay laging nagkakain ng sarili. Basura ka lang na nagtuturo sa akin? Oo, hindi ako masyadong malakas. Pero kahit papaano, hindi ako magiging katulad ninyo. May tapang man siya, ngunit siya ay may lakas ng 100 lalaki. Parang magpapakamatay lang. Baka dapat natin na lang siyang tawagin pabalik? Hindi po totoo. Kamahalan. Naniniwala po ako sa kanya. Tingnan! Ang bilis! Mabilis! Ganito ka talaga kahina? Ano to? Bakit siya ganito kalakas? Wait. Nagsasabi ka ba ng totoo dati? Ngunit bakit niya itinago ang kanyang lakas? Sa tingin mo ba katulad ka siya? Palaging nagpapakitang gilas at nagmamalaki? Palaging mapagpakumbaba si matandang Roberts at hindi niya pinapansin ang mga pekeng titulo. Patuloy lang siyang nagpupursige. Kung talagang nakipaglaban ako, walang pakialam sa buhay, baka ako. Buti, buhay pa ako. Kayong, hindi pwede. Walang makakatalo kay Sean Baker. Yung sinasabi niyang namana niya lakas ng 100 lalaki. Yun. Seryoso? Sa harap natin. Basura lang siya. Walang galang! Kayong! Mamatay kayo! Basagin! Talo ako. Dragonia ang nanalo. Panalo tayo! Panalo tayo! Dragonia ang nanalo. Nanalo tayo! Nanalo tayo!
Magaling! Sa tulong ni matandang Robert, talagang pinagpala ang Dragonia. Matandang pari, Umalis. kailangan nating pigilan sila. Ipahiram ang iyong lakas, ang iyong tapang, ang iyong loob bilang gabay. Gamit ang bone staff na ito, 1,000 ay magiging 1. Hapdaka Soul Arts! Ang lakas. Sean Baker, may 10 minuto ka lang. Pumatay. Pumatay silang lahat. 10 minuto? 10 segundo lang. Handa nang mamatay? Huwag tingnan ako. Ang lakas niya. Hindi ko rin siya kayang talunin. Hindi. Ikaw ang mamamatay. Kaya, sino ang gustong patayin ng aking kapatid? Ang boses na yon. Kayong dalawa. Diyos ng mandirigma. Magaling! Maligtas na tayo, kapatid! Bakit ka narito? Saan si Thomas? Thomas? Siya ay nagpapahinga sa bahay. Robert? Matanda Robert, ang kapatid mo ba si Diyos ng pakikidigma? Diyos ng pakikidigma? Kapatid, ikaw ang Diyos ng pakikidigma? Ano? Hindi ba ako mukhang siya? Matandang Robert, kaya pala ikaw ay malakas. Palagay ko, kapatid ka ng Diyos ng pakikidigma. Siyempre, kung mahina ka, hindi karapat-dapat na maging aking kapatid. Matandang mandirigma, gumawa ka ng kabayanihan. Hindi ko akalain makikita ko isang alamat ng Dragonia. Sa presensya mo, ang mga barbarong iyon ay mapapawi sa isang iglap lang. Sa isang iglap lang? Sa ngayon, walang makatalo kay Sean Baker. Kahit si Diyos ng pakikidigma. Tama? Wala makatalo sa kanya. Kahit gaano ka malakas, hindi ka makakatapat sa kanya. Kayang durugin ng isa lang siya, ang lahat ng inyong bansa. Mahina siya? Joke! Kapatid, matatalo mo ba siya? Sa totoo lang, hindi. Ako ay tao, hindi Diyos. Si Sean Baker ay may lakas ng daan-daang tao. Paano ako mananalo? Walang pag-asa. Hindi maaari. Diyos ng pakikidigma. Biro lang yan, di ba? Diyos ng pakikidigma. Tingnan mo kayon. Manahimik ka? Pinapagsalita ba kita? Sinabi kong hindi ko kaya. Gawin ito mag-isa. Ngunit kasama ang aking kapatid. Kami dalawa magkasama. Magbabago ang lahat. Mapabagsak siya. Ay magiging madali. Kapatid, anong ibig mong sabihin? Sa iyong antas ngayon, hindi mo mapabagsak si Sean Baker. Imposible. Alalahanin, siya ay may lakas ng daan-daang tao. Ngunit kapag ipasa ko sa iyo ang aking lakas, sa sandaling yon, mapabagsak siya ay magiging madali. Ngunit, bakit ako? Ako at si Thomas ay sikat na sa buong mundo. Para sa amin, ang karangalan ay walang halaga na. Ngunit ikaw, nagsisimula ka pa lang na gumawa ng pangalan. Panahon na para gumawa ka ng pangalan. Hindi maaari! Patayin silang lahat! Ang lakas ko! Magpakalayo ka! Hindi! Natalo ako. Natalo ako. Natalo na naman ako. Bakit? Hindi ko matanggap. Anong magagawa ng lakas mo? 1,000,000 ng aking sundalo ang nakapalibot sa lungsod. Gamit ito, 1 baril na pumatay ng mga master.
Aalisin ko kayo lahat sa mundo. Walang halaga ang mga master. Panahon ng teknolohiya na. Kaya pala, kung 1,000,000 na tropa ay may baril lahat, ang ating mga sundalo walang laban. Masama ito. Ang mga bayan sa hangganan, walang alam nito. Ang mga tao. Ang mga baril na ito ay nagbabanta kahit sa mga guro tulad natin, lalo na sila. ₱100,000 sa hangganan. Naglaban ng buhay sa akin dati. Ang mga tao, nagsimula lang silang mabuhay ng maayos. Nang ilang araw lang. Kamahalan! Ako po ay magboluntaryo para palakasin ang hangganan. Sa bilis ko, makakarating ako on time. Matandang Robert, may limitasyon ka rin. Harap mo ang 1,000,000 sundalong may baril. Ikaw. Itinuro ni John ang tunay na bayani ay nagsisilbi sa bayan at tao. Kahit buhay ko pa ang kapalit, maglilingkod ako sa bayan. Kahit buhay ko pa ang kapalit, ay maglilingkod pa rin ako sa bayang ito. 1,000,000 sundalo lang. Robert, sasama ako. Laban tayo ng magkasama. Salamat Diyos ng pakikidigma. Sa ngalan ng hari, matandang Robert, santo ng pakikidigma. Katumbas niya ang hari. Itong utos ko. Ang utos niya, utos ko. Pwede siyang kumilos. Salamat, kamahalan. Matandang Robert, hindi kami kasing lakas mo, pero sigurado kaming handa ng lumaban. Sasama ako. Ako rin. Matandang Robert, ingat ka. Mabilis akong pupunta sa Five Peaks Sect at titipon ang mga disipulo. Robert, umalis na tayo. Sana bumalik ka na nagwagi.